Assalamualaikum, dear students. Welcome to our Saiya Nurul Ilm Academy. The following are the simple important rules to remember and follow during our classes. Wait lang. Next slide mo po. While waiting to our start, let's discuss about our house rules. First, an online class student must report promptly and regular to the class. So, required po sa ating lahat na umattend because it is considered as a foundation of our organization and for the mission of Nurul Ilm Academy. He shall only be allowed a maximum accumulated absence of 3 hours for the whole duration of the online class. Absence beyond 3 hours shall be a ground to drop the concerned student and shall not be awarded of certificate completion. Napakalino po. Kaya po inulit namin palagi na kailangan pong umattend dahil makatatlong beses po na hindi tayo maka-attend, i-remove po tayo ng ating admin at hindi po tayo makakatanggap ng certificate of completion. At may I remind you na ang certificate of completion from this online session is one of the requirements before we considered as official members of SAIA organization po. Tardiness in cutting classes must be noted by secretariat and the same shall be counted and incorporated in the respective absence of the students. So just like what I said for earlier, from the beginning hanggang middle the class and hanggang katapusan po ay minomonitor po namin ang bawat student to make sure na lahat po tayo ay nakikinig at sumusunod po sa rules and regulation ng ating house rule, ng ating online class. The secretariat must maintain an attendance logbook wherein participants are required to register their time of arrival and departure from the class. Attach po yan sa ating link which is na-send na po ng ating presenter na nasa link po, kaya wag po natin kakalimutan yon na mag-fill out. Students shall keep their microphones unmute unless instructed to do so by the teacher to avoid distraction on the class. So, ang in-encourage lang po namin dito ay mag-open cam po tayo at maaari lang po kayo magsalita or mag-unmute ng ating mic kapag may tatanong po or pinapasagot po tayo ng ating ustad, inshallah. All students are encouraged to open their cameras during a class and wear face masks, especially our female students. All participants' names shall be arranged in the last name, first name, and middle initial format. For example, Abdurrahman Muhammad M. Pwede niyo pong i-edit ang inyong mga pangalan po para naka-organize po yung name natin. Una po, apelido, given name, then initial po. The secretariat shall encourage and assist the lecturers in conducting quizzes, tests, examinations, measure performance and learning ability of their participants. So, ang number 8 po ay in-expect po yan sa amin na mga organize po ng ating meeting, and during quizzes, tests, and examination are bawat isa po ay need maging active at sumunod. Each training area secretariat is encouraged and allowed to determine and formulate additional house rules
as the need arises, subject to the approval of the training coordinator. So, for our number 9, our our trainee or secretariat are allowed to make further announcement and instruction if it's necessary po. The students may only be allowed to ask questions after lecture in order not to interrupt continuity of the lecture unless agreed upon the lecturers and participants. So kapag po may katanungan po tayo regarding sa ating lecture ay hintayin po muna natin matapos ang ating ustad para po ma-avoid natin ang pagkasayang po ng oras. Kalimitan pong nangyayari yan. Nagkakaroon po ng interruption at minsan mas humahaba pa po ang consuming ng oras po. Wait lang po. While waiting po sa ating lecturer, ito po yung expected discussion po nating matatalakay during the duration of our class po. Module 2 hadith ang subject po natin ngayon. You are allowed to take some notes while presenting po dahil yan po ang mga ating key points sa ating discussion po for today's meeting po. Okay, Raina. Yes po. Recorded bang meeting ba? Ongoing na po. Okay. Kahulugan ng Sharia at fiqh. Ito po ang maaari nating matalakay mamaya. What is the Sharia law? Why is it important to know about the Sharia law? What is the definition of fiqh? Why is it important to learn the fiqh? Why is the difference between the Sharia law and fiqh? Next. Next slide.
Ang apat na pangunahing pinagmumula ng Sharia. What is the Quran? What is the Sunnah? What is the Ijma? What is the Qimas? Why is it important to know or learn about the four stories of Islamic law? Why is it the Quran, Sunnah, Ijma, and Qimas are necessary? Dalawang uri ng fiqh at 5 pangunahing layunin ng Sharia. Maqasidus Sharia. What is the two kinds of fiqh? What is the purpose of fiqh rather? Once again, come and join us in Saiya Nurul Ilm Academy. May I have our lecturer po, Sir Al-Mahdi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan sa presentation na yun, no? Bilang introduction sa ating online class. So anyway, bilang review lang mga 2 to 3 minutes, review na natin yung nakahapon na discussion. So nag-start tayo sa Islam. Its definition na sa definition niya. So then, na-define natin yung linguistical at saka yung technical definition ng Islam. Then, tapos yung kahulugan ng saan ang galing salitang Muslim. Tsaka yung na-define natin yung by its definition ng Islam, doon natin nakuha yung salitang Muslim, no? So, once na tinanong tayo ng mga hindi mga Muslim, ano ba yung Islam or ano yung ibig sabihin ng Muslim? So, i-answer natin sa definition ng Islam, no? So, when we say na kapag sinabi natin yung kapag sinabi natin yung definition ng Islam, di ba sinabi natin na submission to the will of Allah Ta'ala, sample ganun. So from the word na submission, dun nagmula lahat ng definition ng pagiging Muslim natin. So word na submission. So doon na-define natin na meron palang submission na istislaman ni Rabbil Alamin, nag-submit ka sa Creator mo, kay Allah Ta'ala. Which is yung definition ng life ng isang tao. So, na-define natin yung submission na tinutukoy doon ay dalawa. So, when we say na Muslim tayo or ang religion natin ay Islam, pag tinanong tayo ng non-Muslim, sabihin natin na yun ang religion namin pag sinasubmit namin yung sarili namin kay Allah Ta'ala. So, dito na-define natin yung submission ay dalawa. Internal submission, pati external submission. Tama? So, sa internal submission, na-mention ko sa inyo, na-discuss natin na ang dito, yung gumaganap dito sa internal submission yung heart ng isang tao. Kasi internal nga siya, di ba? So, it makes sense. So, kapag ito sa may internal submission na to, di ba? So, dito na-define yung iba't ibang mga pag-aaral na patungkol sa paniniwala natin. Guys, patungkol sa paniniwala, internal submission, huwag kayong malilito. So, wag tayong paghalu-haluin natin yung external submission sa internal submission. Kapag example, may nagtanong sa atin na ano ba yung Islam, sino ba yung mga Muslim? Huwag niyo i-discuss tong external submission kasi they asking about the internal submission. So, ibig sabihin ano yung paniniwala ninyo?
Then, yun, na-mention ko sa inyo paniniwala natin kay Allah Ta'ala, sa angels, sa prophets, sa holy books, hereafter, and sa qadar. Tama? So, na-mention ko sa inyo yung mga konting discussion yan. At yan yung sinabi ng Allah Ta'ala ng pagiging banal ng isang tao. Tama? Magiging banal tayo sa pagitan ng paniniwala sa anim na yan. Sabi ng Allah Ta'ala, laysal birr an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billah wa malaikatihi wa rusulihi hanggang sa huling aya sa Suratul Baqarah. Hindi sabi niya ang pagiging mabuting tao yung gumawa ka, sabi niya ng ano lang, an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib. Yung magtayo ka lang ng pagdarasal, hindi yan ang pagiging banal. So bakit, ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, ang external submission, kasi ang pagdarasal, di ba, nandito man sa ibada. So ang external submission, hindi siya magde-define lang ng pagiging banal mo. Bagkus dapat nakatayo sa foundation ng external submission mo sa internal. Did you get my point, guys? Kasi yung pinaka-foundation ng pagiging Muslim yung paniniwala. Then, so yun na-mention ko sa inyo. Guys, hindi ko na-mention sa inyo kahapon at additional lang dito na meron, dahil ito yung paniniwala natin sa Islam, fundamentals of faith to. Yung mga scholar ng mga Muslim, nagkaroon sila ng additional dito sa sa internal submission dahil sa sobrang halaga niya. Halimbawa, yung pang 7 dito, which is hindi naman kabilang sa internal submission, pero pinasok nila sa discussion ng Islamic books. Example dito yung patungkol sa the world of the jinn. Kasi naniniwala tayo na mayroong mga jinn, tama? Yung 8, yung patungkol saan? Islamic governance. Islamic governance or political law. Political law. Batas patungkol sa politics sa Islam. Example, kasi napaka-fit na ito guys, di ba alam niyo ngayon, example, election, di ba ang dami na fit na. So ano yung pamantayan natin sa Islam bilang mga Muslim patungkol sa Islamic governance? Or kapag nasa non-Islamic country ka, ano ba yung pamantayan na dapat sinusunod natin? Ano ba to? Makita mo sa Facebook, ito dilawan to. Ito binabanatan kasi BBM siya. Ito naman sinabi na kay Pacquiao kasi walang pinag-aralan to. Bakit ganito? So ano yung prinsipyo natin bilang mga Muslim? Dapat ba kung anong kulay ng tao doon tayo? Hindi ba dapat meron tayong prinsipyo kasi mga Muslim tayo? So makukuha natin yan guys sa Islamic political law. Meron yan. O tinatawag na Islamic governance. So number 9, yung patungkol saan? Patungkol sa sahaba. Sa sahaba. Yung mga companions ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na-discuss to ng mga scholar at pinasok nila sa mga libro na patungkol sa internal submission. Tinatawag nila the Book of Aqidah. When we say Aqidah, yun yung internal submission, guys. Huwag kayo malilito. Kaya pag sinabi natin ano yung Aqidah mo, ibig sabihin ano yung prinsipyo mo, yung paniniwala mo sa internal submission, patungkol kay Allah, patungkol sa mga jinn, patungkol sa Islamic political law, patungkol sa mga sahaba. Ganun yun, guys. Number 10, yung patungkol saan? Yung patungkol sa innovation. Yung kapag nakarinig ka na word na bid'ah. So, diniscuss to ng mga scholar. Number 11, patungkol saan? Patungkol sa Deviant sect. Deviant sect. So, yan guys ay diniscuss din ng mga scholar. Kasi bakit maraming mga, anong mga Muslim to? Bakit ganito? Meron tinatawag na mga Shiism, meron ng mga Sufism. So, diniscuss ng mga scholar yun, bilang awareness yun bilang para maging aware tayo. Ganun. So, nasa loob ng internal submission lahat yan, guys. Diniscuss ng mga scholar sa kanilang mga libro. Kaya once na gusto mo malaman patungkol sa isang bagay, tignan mo muna yung saang chapter ng Islamic book mahanap namin to. Ganun yun. So, na-discuss natin to guys sa kahapon patungkol sa internal submission. Then, na-discuss, dahil ito ay internal submission guys, ang nag-function dito yung heart ng isang tao. So, na-discuss natin yung external submission. Tama? At unang-unang papasok ang first chapter sa external submission ay yung ibada. At ang ibada na yan ay diyan pumapasok yung 5 pillars of Islam. Guys, ang tawag dito sa external submission ay tinatawag itong fiqh minsan. Fiqh.
At ang tawag dito sa internal ay tinatawag minsan na akida. Hoping naintindihan niyo ako guys, nasundan niyo ako. Kaya minsan, may mga chapter patungkol sa mga paano magsala, paano mag-abdas, nasa book of ibada pa lang guys. Hindi pa nakukuha yung pag-aaral patungkol sa marriage, sa war, written transaction, criminal law, inheritance, hanggang sa marami pang chapter yan sa Islamic law. So, yun ang na-discuss natin kahapon. Tama ba? Ano yung module natin? So, nireview ko lang. So guys, dito sa may natin, sa may module, kung titignan ninyo, hoping na may module kayo. Masyala yung paggagawa ng module sa president natin, mashallah. Sa module, ay ang tawag dito guys, sa may external submission, ang tawag dito, ay tinatawag din itong na ang tawag dito sa lahat na to, ay yan yung tinatawag na Sharia. Sharia law. Gets nyo? Yun. So, ang tawag dyan guys ay Sharia law. Pag ang dinidiscuss ay patungkol sa lahat. Pero kapag patungkol sa application lang ng Islamic law ay yung tinatawag na fiqh. Yung external submission lang. Ang yun talagang definition ng Sharia law. Kaya dito, sinabi dito, ang salitang Sharia ay tumutukoy sa mashra'atul ma. Mashra'atul ma ay pagkukunan ng tubig. Kasi ang tubig parang siya yung kabilang sa hanap buhay ng isang tao, di ba? So nangyari, babalik at babalikan ng tao kapag kailangan siya. So anong nangyari, bakit siya tinalintulad sa parang pinagkukuha ng tubig, yung word na shar, ay dahil ang isang tao ay dapat binabalik-balikan niya ang batas ng Allah Ta'ala dahil dun siya ang pamaraan ng kanyang pamumuhay ay doon nang gagaling sa batas ng Allah Ta'ala. Yun ang literal na meaning ng Sharia. So, kaya nga sabi, tumutukoy sa buong relihiyon ng Islam. So, kaya dito na pinili ng Allah Ta'ala para sa kanyang alipin upang ilabas sila mula sa ilalim ng kadiliman patungo sa ilaw ng liwanag. Ito ang itinagubili niya para sa kanila at kung anong ipaniliwanag niya sa kanila na mga utos at pagbabawal sa halal at sa haram. So, yun ang definition ng Sharia. Na kung saan ay dinidiscuss niya lahat ng mga batas patungkol sa Islam. Ibig sabihin siya yung pinaka-reference ng tao sa kanyang buhay. So, ang fiqh naman, ano pinagkaiba niya? Ang fiqh ay from the root word na faham, Arabic word, na ibig sabihin na inaunawaan, naintindihan. Pero sa tinatawag na mustalah, yung technical definition niya, ay yung panuntunan patungkol sa batas ng Islam, pero ang tinutukoy dito, ito yung external submission. Yung external submission, yung patungkol sa fiqh. Kuhanin nyo. Pero sometimes tinatawag itong external submission na major fiqh. Minor fiqh. Sorry. Ito ay minor fiqh. Minor fiqh. At ito naman patungkol sa internal submission ay major fiqh. Sometimes yan yung tinatawag nila. Tama ba? Naintindihan nyo guys? Nasundan ninyo ako? Nasundan ninyo ako? Hoping nasundan ninyo. So, and then, pag pinagsama natin to guys, ito yun nga, sabi natin na kapag pinagsama natin yung internal plus external submission, ito yung tinatawag na Sharia. Nakuha ninyo? Or yung major fiqh plus minor fiqh. Tama? Kaya minsan tinatawag rin itong pangkalahatan na fiqh. Kapag kasama yung internal pati external. Pero ang mga scholar ay siniparit nila yung word na fiqh saan sa subject na kung saan sa external submission na lang. Kaya ang pangkalahat nito ay Sharia. Pero nangyayari. So, okay guys.
Ang tanong dito, ang question dito, ang pinaka-question dito, saan galing itong mga to? Saan galing itong mga to? Ito, internal submission, pati external submission. Di ba? Kapag when you talk about something, dapat meron kang pruweba, ebidensya. Saan galing to? Ano yung pinagmulan ng mga to? Tama? So, itong mga to guys, ay galing saan? Galing sa itong references natin. Ang apat na pangunahin ng pinagmulan ng Sharia. So, na-discuss natin yung ito, sabi natin na ito yung Sharia. Ito yung Sharia. So, saan galing to? Ay pinanggalingan nito, saan galing to? Unang-una saan? Sa Quran. Tama? Ito yung pinakapangunahing pinagkukunan ng kaalaman at batas sa Islam o yung Sharia. Kung ang Quran mismo ay hindi direkta nagsalita o detalyado in general way tungkol sa isang paksa, muwabaling kukuha ng mayroong mas detalyado, specific doon sa alternatibo pinagkuha ng batas sa Islam, ito yung sunnah o ijma. Ibig sabihin, guys, ito ang unang-unang pinagmumulan dapat ng batas ng Islam ay tinatawag na Quran. Which is, wala namang pag-alinlangan to dahil lahat ng mga Muslim ay naniniwala dito. Tama? So, maraming evidence, pieces of evidence na tumutukoy nito yung Quran, ay ito yung maraji o yung marji, yung reference natin sa Islam. Katulad ng sinabi ng Allah Ta'ala, inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira sa surah Al-Isra. Katotohanan sabi niya, inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ito ay magsilbing gabay sa inyo at magiging ito ay matuwid na pamamaraan sa inyo na maggagabay sa inyo at matuwid na landas. So maraming mga evidence sa Quran na tumutukoy na ang pinagmulan ng batas natin unang-una ang Quran, na ito yung pinaka-unang revelation ng Allah Ta'ala, which is alam naman natin about isa to. So okay guys, ang question dito, papaano kapag ang isang batas ay hindi natagpuan sa Quran? Ano yung tinutukoy mo, ustad, na hindi matagpuan sa Quran samantalang ang Quran ay kompletong batas na? Guys, ganito yun. Ang revelation kasi sa time ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung na-reveal siya in 23 years, tama, be with me guys para hindi kayo mawala. Nung na-reveal ang Quran sa loob ng 23 years, at kay Propeta Muhammad, si Propeta Muhammad ay tinuturo niya ang revelation na to sa mga sahaba. So maraming mga sahaba yan, umabot ng 100,000. So tinuturo niya ang revelation sa mga sahaba. So ngayon guys, yung after mamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, after death. So nangyari, silang mga sahaba, so meron ito example taga Madina, meron naman ito taga Makkah, meron naman taga Yemen, meron taga Iraq. So di ba, kung titingnan mo yung demographic na location nila, yung location nila magkakaiba, di ba? So ang revelation, tinuturo lamang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila. So ang pinaka-reason dito, ba't sinasabi ko? Kasi dahil magkakaibang lugar sila, malamang yung ibang sahaba dito, example, alam niya yung patungkol sa ibada. Tama? Memorize niya, yun yung specialty niya. Sa ibada, memorize niya lahat ng rules. Pero ito isang sahaba, ang memorize niya patungkol sa rules ng marriage. Tama? Itong sahaba naman ay patungkol sa criminal law, alam niya. Criminal law. So, nung nag-expand yung Islam, guys, example, ito, nag-stay ito sa Yemen. Tama? Na ito naman sa Makkah, ito sa Madina. So, it makes sense, guys, na itong taga-Madina na nagtuturo ng Quran sa mga tao, ang specialty niya, example, yung the book of Ibadah, kapag tinanong siya sa marriage, alam ba niya? Possible na hindi niya alam, guys, di ba? So yun ang tinutukoy dito, na kapag hindi nyo natagpuan sa Quran, ibig sabihin, hindi enough ang knowledge ninyo o yung intellect ninyo para maintindihan ang Quran kasi wala kayong reference ng mga tao na may kaalaman, saan kayo pupunta ngayon? Sa Sunnah. Yun ang tinutukoy doon, guys. So ngayon, yun ang ikalawang reference ng Islam, yung Sunnah. So yung Sunnah, alam naman natin yun na ito ay Sunnah, ito ay sayings, action, description,
at saka decision. Decision nino, sayings nino, action nino ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang tinatawag na sunnah. Once you say na ito ay sunnah, ibig sabihin ito ay either na sayings, action, description, or decision. Tama? So sa mo sunnah ito, ibig sabihin ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi mo na ito ay sa sunnah, ito ay parang sinabi mo na ito ay decision ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay sunnah, ibig sabihin ito ay sayings ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito daw yung definition ng sunnah sabi ng mga scholar. Ngayon guys, merong dalawang classification ng sunnah, which is ang sunnah ay merong evidence sa Quran na kapag naging malabo sa inyong pag-unawa sa Quran, ang tafsir, ang kanyang interpretation, pumunta kayo sa sunnah. So sabi ng Allah Ta'ala, I just want to give some verse, sabi ng Allah Ta'ala, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Sabi ng Allah Ta'ala, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka adh-dhikr. At binaba namin sa iyo Muhammad ang word na dhikr. So after nang binanggit ng Allah Ta'ala na binaba niya ang dhikr, sabi niya, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Upang ito, ang zikr na to ay paglilinaw sa kanila kung anong ibinaba sa kanilang revelation. Sabi ng mga scholar, once na binanggit ang revelation, tanzil, ibig sabihin na ibinaba yung revelation at meron isang word na dhikr, ang tinutukoy na dhikr doon is sunnah. So, ibig sabihin, nung sinabi ng Allah Ta'ala, binaba namin sa iyo ang dhikr, ito ay paglilinaw sa revelation na binaba sa iyo. Ibig sabihin, binaba namin sa iyo ang sunnah, ito ay paglilinaw sa revelation ng Quran na ibinaba sa iyo. Ganun ibig sabihin nun, guys. Hope naintindihan ninyo. So, yun ang ibig sabihin ng dhikr. So, yun ang ibig sabihin na ang next na reference natin ay sunnah. Merong dalawang classification, guys, ng sunnah. Unang-una, ang tinatawag na sunnah mustalah. Ang sunnah mustalah. Ustad, ano yung sunnah mustalah? When we say sunnah mustalah, ito mismo yung guidance. Yung guidance ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay, ibig sabihin, ito mismo yung ito mismo yung internal submission. Yung internal submission. Yun tinatawag na mustalah. Yung internal submission. At kasama rin yung external submission, but yung pumapasok lang dito yung mga wajibat, yung mga obligado sa external submission. Ulitin ko, ang sunnah mustalah ay ang tinutukoy yun yung internal submission, pati yung mga wajib sa external submission. Kaya once nakakarinig kayo guys ng mga lecture ng mga ustad or mga alim, sabi nila, sumunod kayo sa sunnah ni Propeta Muhammad para hindi kayo maligaw. Ang tinutukoy na sunnah doon ay sunnah mustalah. Ibig sabihin yung guidance, yung internal submission, pati yung mga wajib sa external submission. Okay guys, yun ang tinutukoy na mustalah. Ikalawang uri ng sunnah, yung sunnah na syar'iyah. Syar'iyah. Ang sunnah syar'iyah guys, ito yung mga voluntary good deeds. Voluntary good deeds na pwede mong iwan, pwede mong hindi, pwede mong iwan, pwede mong gawin. Tama? Guys, di ba, sinabi sa inyo, nakapag-sunnah ka na ba ng salah? Di ba? Narinig niyo ba yung sunnah na yon? Ibig sabihin na tinutukoy na kapag pray ka na ba ng voluntary prayer, yung sunnah ng Fajr, yung sunnah ng Zuhur, Asar, Maghrib, Isha, wala parang sunnah sa Asar. So, yun ang tinutukoy na yung sunnah na syar'iyah. Kuhanin nyo. Example, nakapag-fasting ka ba ng sunnah? So, sunnah yun. Ang tinutukoy na sunnah ay sunnah syar'iyah. Did you get my point, guys? So, yun ang tinutukoy doon. Sunnah syar'iyah. So, nandito nakalagay dito. Ang pagsagawa, ang pagsubaybay ng mga voluntaryong pagsamba, ayan ang tinatawag na sunnah syar'iyah. Ang sunnah mustalah pagsagawa, pagsabuhay ng obligadong pagsamba. Tama? Kaya nga sinabi niya obligado kasi bakit? Dito sa may internal submission, obligado tong paniwalaan lahat. Hindi mo pa siya pwedeng gawin na optional lang na pwede mong i-reject, pwede mong i-accept. No, hindi optional ang religion natin. Which is, hindi optional lang, hindi ba theory na pwede mo i-accept o pwede mong i-reject? Kuhanin nyo. Hoping na susundan ninyo guys. So yun ang tinutukoy doon ha. So okay, dito naman guys, sa may ikatlong reference natin,
Ano yun? Sabi sa ikatlo. Dito guys, makinig kayo sa ikatlo, ikaapat para hindi kayo marito kasi nakakalito dito. Ito yung tinatawag na ijma. Ito yung tinatawag na ijma, guys. So, yun ang tinutukoy doon, guys. Ikatlong reference natin. Hindi pa nakikita yung presentation ko, guys. Hindi pa po. Hindi pa na nakikita. Subhanallah, kanina pa ako nagsusulat. Kita naman, Ustad, kanina naka-present yung 8 ngayon. Yung pin. Okay. Wait. Resume presentation. Okay. Resume presenting. Okay na? Yung white screen. Okay, thank you. So, ang ikatlo guys, yung tinatawag na ijma. I'm sorry, nauna ang qiyas bago ijma. Guys, dito nauna ang qiyas muna bago ijma. Number 3 ang qiyas, then ijma. Okay guys, ang qiyas. Ito yung Arabic niya pag sinulat natin, qiyas. Qiyas. So guys, ano yung qiyas? Guys, sinabi natin na ang reference natin ay itong Quran and Sunnah. Na example kanina, paano pag hindi namin nakita sa Quran? Guys, ang nagbibigay lang naman ng rules yung mga scholar lang. Hindi tayo ha. Ini-explain ko lang sa inyo kung paano sila kumukuha ng rules ng batas sa Quran and Sunnah. So paano pag hindi nila nakita sa Quran at naging malabo rin sa Sunnah? Tama? So guys, paano? Di ba sinabi natin, ito yung example kanina, kasi yung mga sahaba, nagkalat-kalat sila sa iba't ibang mga parte ng mundo. So, meron dito sa Egypt, meron napunta sa Yemen, meron sa Makkah, meron sa Madina, meron sa Iraq, meron sa Syria. Tama? Nung na-expand sila, guys, so, yung iba naman sa kanila, like si Abu Hurairah, do you know him, guys? Si Abu Hurairah, guys, isang kabilang sa mga sahaba, kumpanyo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guys. Ito, guys, tao na to ay kabilang siya sa pinaka-naka-memorize ng maraming sunnah. Makuha ninyo, or let's say hadith. When we say hadith kasi, news. Ibig sabihin, na-narrate niya yung sunnah. Kaya tinawag siyang hadith. Marami siyang hadith na memorize. Marami siyang na-memorize na sunnah ng sayings, action, description, pati decision. O dahil tinawag siyang hadith kasi news. Marami siyang na-memorize na news. Kaya about kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So marami siya na-memorize na sunnah. Tama? Patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi umabot ata ng 6,000 or 7,000 na hadith, ganun nangyari. So guys, ito si Abu Hurairah, nag-stay ito halimbawa sa Syria or sa Saudi, no, hindi natin alam. So yung ibang mga sahaba, hindi naman kasi galing niya na mayroong mga sahaba na 100 lang siguro memorize na hadith, di ba? So paano yung ibang mga sahaba na pumunta sa ibang lugar na hindi niya kasi galing sa pag-memorize ng hadith? So syempre, pag tinanong sila, ano yung batas patungkol dito? Syempre, hindi nila alam, example. So ngayon, ang mangyayari kapag hindi nakita sa sunnah ang isang batas, ay lilipat ang mga scholar sa tinatawag na qiyas. Ano ang ibig sabihin ng qiyas? Ang qiyas, ito yung analogical reasoning. Analogical reasoning. So, ginagamit ito sa pagitan ng pag-a-analyze ng pagkapareho ng ng situation. Example, guys.
hinaram sa atin ng Allahu Ta'ala yung yung wine. Or yung alak. Tama? Kasi guys, example, sabi ng Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan fajtanibuh. O kayo mga believers, katotohanan yung alak at ang pagsusugal, ito ay gawain ng syaitan, layuan ninyo. So ito ay haram. Tama? Guys, tumating yung panahon natin ngayon may gumagamit ng cocaine, sabi ni Duterte. So lahat naman ng mga lahat ng tatakong presidente nagpa-drug test yung mga ewan. Di ba? Sabihin sa example guys, ng isang example, Muslim siya, may knowledge siya sa Islam. Muslim nagbebenta ng drugs. Wala naman sinabi sa Quran, pati sa Sunnah na yung cocaine, binanggit yung cocaine na haram Ang meron, alak. Pero yung cocaine guys, meron ba sinabi sa Quran na ito ay haram? Wala po. Wala sinabi, di ba? Walang sinabi sa Quran, kahit buklatin mo, ng ilang pages na yung cocaine haram, yung word na cocaine. Wala kayong makikita nun, guys. Di ba? Wala kayong makikita nun. So ngayon, ito, sa pamamagitan ng qiyas, guys, analogical reasoning, kasi meron dito yung tinatawag na meron tinatawag dito na na cause and effect. Tama? Hinaram ng Allah Ta'ala yung alak guys kasi meron siyang epekto sa pag-iisip ng tao. Makarinig ka, uminom ng alak, pinatay yung sariling asawa, pinatay yung sariling anak, nagkaroon ng pagkakagulo. So, yan ang nangyari dahil ito ay malaking pinsala sa isang community. Sabi ng Allah Ta'ala, haram yan kasi parang hindi maging pinsala sa inyo kasi meron siyang masamang epekto. Tama? So ngayon, gamit ang qiyas guys, ano man ang epekto ng alak sa pag-ininom to o pag ginamit to sa anumang bagay, ay anumang epekto na meron sa kanya ay magiging lahat ng mga katulad niya ay pasok na magiging haram kung ano yung epekto ng ibang bagay. Dahil ang cocaine, mas matindi pa ang cocaine kaysa alak, ay mas matindi yung pagiging haram nito. Kasi yung epekto niya ay pareho lang sa alak, bagkus mas matindi pa. Ang tawag sa paggamit ng analyzation ng ganito sa hukom ng Islam ay tinatawag na qiyas. Did you get my point guys? Naintindihan ba? Hoping na clear yun ha. So yun ang qiyas. Kaya sabi dito, ginagamit ito ay madalas ng isang kalagayan kapag ang isang pangkalatang prinsipyo maaaring ilapat sa bagong sitwasyon. Maaaring lamang gumamit ang mga hukom gamit ito ay mga scholar. Yes. Mga scholar nagbibigay ng rules. Nakuha ninyo? Okay. Malinaw tayo sa qiyas. Next tayo punta tayo na tinatawag na ika-apat, ang tinatawag na ijma. Tinatawag na ijma o sa Arabic ganito. Guys, ano ibig sabihin ng ijma? Ang ijma guys, sabi dito, ano sabi dito sa mga natin, ay pinagkasunduan ng mga scholar o ng mga ulama. Ano yung pinagkasunduan nila? Ano yung pinagkasunduan nila? Once guys, nagkaroon ng argumentation ng mga scholar sa isang rules o sa isang issue, tapos guys, hindi nakita, naging malabo sa kanila, sa Quran, sa Sunnah, ay pumunta sila ng qiyas, naging malabo rin, ay kung ano yung napagkasunduan nila, ay pumunta sila sa tinatawag na ijma. Example guys, okay. Guys, ang music, example to ha, I don't know, na, okay guys, ang music. Guys, ang music, let's say na okay, box. Ayan. Let's say guys, ang music example, sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa time niya, ito ay halal, ito ay haram. Tama? May revelation.
may revelation, di ba? So, may dumarating ang revelation. After death, ngayon, example, walang verbal na talaga na direct. Example lang to ha, hindi ko sinasabi na wala talaga. Example, hindi narinig ng mga sahaba yung word na music talaga na ito ay haram. Example lang to guys ha. So, ngayon, nabuhay yung mga sahaba, nagkaroon sila ng argumentation. Ano ba talaga ang rules sa music? May nagsasabi kasi na ito ay halal, may nagsasabi na ito ay haram, di ba? Sabihin natin, dahil ang mga sahaba, iba't ibang location na puntahan nila, meron sa Makkah, meron sa Madina, meron sa Yemen, let's say, hindi alam ng ibang mga sahaba. Tama? O sabi ng mga hindi alam, mga sahaba, dahil nagbigay sila ng effort, example lang to guys, wala akong sinasabi na meron ng sahaba. Bilang ano lang to, example lang para maintindihan niyo yung ibig sabihin ng ijma. Example, sabi ng ibang mga sahaba, ang music ay pinapahintulot sa Islam. 40% ng mga sahaba ay nagsabi na pwede daw. Naganap sa kanilang argumentation. Pero yung 40% na to, iba't ibang lugar din sila. So sabi ng ibang sahaba, 60% ay haram yung music. After ng generation ng mga sahaba guys, ay dumating yung mga generation after nila, ang tinatawag na follower of the sahaba. O sila yung tinatawag guys na tabi'in. Follower of the sahaba ang ibig sabihin yan. So sabi ng mga scholar, panahon ng mga tabi'in, ang music ay haram. 80% sa kanila ay nagsabi. Ang sabi naman ng mga ibang tabi'in, medyo siguro dahil konti lang ang ebidensya nila ng galing sa Quran at Sunnah, 20% sabi nila, mali. Dito pala ay haram 80%. Sabi naman ng iba, 20% ito ay pwede. Tama? After ng generation nila, umasok dito yung mga follower of the sahaba. Tama? Ibig sabihin, third generation sila. After ni Propeta Muhammad. Ito second generation. Ito first generation. Tama ba ako? So, ang tawag naman dito sa ikatlong generation, tabi, li, at tabiin. Tama? So, nung dumating yung generation ng mga to, ang sabi nila, ang music ay 90% na haram, 10%, 90% haram, 10% pwede daw. Okay guys. Saan ang tinatawag na ijma? Guys, ang tawag dito sa minority, itong minority, ay tinatawag sa Arabic na marjuh. Ganto, marjuh. Tandaan niyo yung word na to. Ibig sabihin, minority lang. Ang tawag dito sa majority ay rajih. Tama? Ang tawag sa argumentation na nagaganap between dito, halal and haram, ay ang tawag yan ay khilaf. Itong argumentation, ibig sabihin niya khilaf. May khilaf, ibig sabihin may argumentation, may discussion, tawag niya khilaf. Tama? Guys, ito. I-solve natin to, i-add natin yung percentage. Sabi sa haram, ay ilang percent sa haram? Sabi 60 plus 80, 60 plus 80 plus 90 equal 230. 230 divide mo ng 3 equal 76%. Percentage lang natin 76.66%. Tama? Ito yung total percentage ng haram, nagsabi ng haram. Dito naman sabi na pwede daw ay 60-70, tama? 70. So 70 divided 3, anong sagot doon? 23.33. Tama? 23.33%. Tama? Guys, itong rajih, marjuh. Tanong ko sa inyo, nagkaabot ba itong mga generation na tatlo, itong follower of the sahaba, naabutan ba nila ang sahaba?
Hindi. Ito bang third generation na abutan nila ang Propeta Muhammad? Hindi. Pero nagkasundo sila sa rules. The majority of them sinabi haram. Tama? Ang tawag dito ay tinatawag na ijma. Ijma. Yan ang tinatawag na ijma. Nagkaroon ng ijma ang mga naunang generation. Guys, itong first generation plus second generation plus third generation, ang tawag sa kanila ay salaf. Naiintindihan nyo? Yun ang tinatawag na ijma. At yun ang tinatawag na salaf. At yun ang tinatawag na rajih. Yun ang tinatawag na khilaf. Naiintindihan nyo po ba? So, okay. Naiintindihan na natapos na tayo sa ijma and qiyas. Guys, kung mapapansin ninyo, ano mapapansin ninyo? Itong first two reference ng Islam, ang Quran and Sunnah, ang napansin nyo dito, ito ay revelation. Ito naman, qiyas and ijma, ano to? Human efforts. But, itong human efforts na to, saan nakasandal? Sa revelation. Nakuha ninyo guys? Doon lang siya nakaano sa revelation. So, doon siya nakasandal sa revelation. Guys, meron tong ebidensya sa Quran, itong qiyas and ijma. Sabi ng Allah Ta'ala na ang ijma ay pieces of evidence na dapat sundin. May yushakkikir rasul. Sabi ng Allah Ta'ala, may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, nuwallihi ma tawalla. May yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Sa Suratul Nisa yun, nalimutan ko yung ayah. May yushakkikir rasul. May yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Basta ang malapit ng kahulugan ng ayah, guys, yung malapit ng kahulugan, sino man sumuway kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at anuman ang pinagkaisahan ng mga mananampalataya, pinagkaisahan. Yung word na pinagkaisahan doon ang tinutukoy doon ng Allah Ta'ala yung ijma. Hindi kabilang sa mga tafsir ng mga scholar ng mga salaf. So kapag nakarinig kayo ng word na salaf, guys, ang tinutukoy doon ito ang generation. Kuha ninyo? When we say salaf, ibig sabihin ng salaf ay naunang generation. Kung tinutukoy sila yun, mga first generation ng nation na to. Yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuha ninyo guys? Okay, ulit tayo dito. So, okay. Dito, dahil nakuha na natin yung internal submission, pati yung reference ng Islam. So, in yung Quran, plus Sunnah, plus Ijma, plus Qiyas, equal to Sharia. Yung tawag na Sharia. Kuha ninyo. Ito yung reference niya. Islamic references to. Okay guys, ang question dito. Okay, isa na na namin yung sinasabi mo eh. Alam na po namin yan. Okay na, nalaman nyo na guys. Diba? Na itong Quran sa inyo yung Qiyas. Pero may question dito guys. Question, para saan yung batas ng Islam? Tama? Di ba nagsim sa mind nyo para saan ang batas ng Islam? So, para saan yung batas ng Islam? Ano yung reason bakit sabi ng Allah Ta'ala ito ay haram? Ano yung reason sabi ng Allah Ta'ala ito ay halal? Tama? Anyone of you, meron ba sa inyo makapagbigay ng idea? Hindi na kailangan ng interaction? Sino pwede mag-answer? Bismillah. Pwede correct ko lang. Okay, ma'am. Dahil nagkakaroon ng batas sa ano, kasi alam natin
halimbawa sa haram, alam natin anong magiging dulot. Alam na pala kung anong magiging dulot ng kasamaan dun sa haram. At saka yung anong magiging maganda. Parang, nagbibigay siya ng, dahil, alam niya yung, parang alam niya anong magiging result kung bakit ganun nangyayari. Yun, yung pagkano ko, intindi ko. Yes, maganda, that's good. Intindihan natin kasi may mga kamalian ang gagawin ng tao. Kaya sabi niya, bawal itong gawin. Tama? Pero kapag in-analyze mo, kasi may gagawin niya ang tao na ganito, na which is ipinagbawal ng Allah Ta'ala. So bakit siya ipinagbawal? Diba? For example, ikaw magnanakaw ang tao na to. Bakit siya piligilan? Diba? Kung karapatan mo, kalayaan naman yung magnakaw. Diba? So, ibig sabihin, pero may point si madam, si ate, sister, ibig sabihin doon, meron objective yung Allah Ta'ala kung siya nagalagay ng haram at siya nagalagay ng halal. Merong objective. So, sa objective na yun, kung bakit, ang reason kung bakit nakikita nito lahat ng mga internal submission, external submission, bakit may ganito guys? Kasi, tingnan nyo yung module ninyo. Nandoon sa pinaka-last part. Nandoon man yung sagot. Saan sabi doon? Sa pinaka-last topic sa module natin, sa second module, tingnan nyo sa may last part. Ano yung pinaka-reason doon? Bakit may batas? Kasi naman nakalagay dyan. Ang nakalagay dyan guys. Sige na nga, i-share ko na. Talaga sa buhay, sa reliyon. Yes. Limang pangunahin ng layon niya shari. Kasi bakit may haram? Bakit may halal? Unang-una, hinaral sa'yo yan kasi para pangalagaan yung religion mo. Pinag-usos sa'yo yan para pangalagaan yung paniniwala mo. Bakit ka bawal magnakaw? Para pangalagaan yung ikaapat kayamanan mo. Kayamanan ng ibang tao. Pahanin nyo? Bakit ganito? Bakit ganon? Kasi para pangalagaan ng Allah Ta'ala yung community. Huwag ka maminsala. Bakit bawal tayo mag-share guys? Bakit bawal ka sumamalibat kay Allah Ta'ala? Anong number yun? Para pangalaga sa religion mo, sa paniniwala mo. Bakit ba bawal pumatay ng tao para pangalagaan yung buhay? Bakit bawal uminom ng alak para pangalagaan yung pag-iisip? Guys, ang buong Quran from Suratul Fatiha hanggang Suratul Nas, itong 5 topic ang pinaka-punto lang ng Allah Ta'ala. Para pangalagaan yung paniniwala mo, para pangalagaan yung buhay mo, para pangalagaan yung kaisipan, kaya kami pinagpinagdan. Yan ang pinaka-objective na tinatawag ng Maqasid al-Sharia, the objective of Islamic legislation. Kahit saan batas ka guys, pumunta ka ng Amerika. Pwede mo magnakaw ng Amerika kahit wala ka sa Pilipinas. Pwede mo magnakaw sa Amerika? Hindi, di ba? Pumunta ka ng Saudi or kahit sa bansa na hindi Muslim. Meron goal yung batas nila kung ba't sila naglalagay ng batas. Tama? May dahilan. At ang dahilan kung ba't inilagay ng Allah Ta'ala yung batas sa reliyon ng Islam ay para mapangalagaan yung nilagay na to. Una yung paniniwala mo, ikalawa yung buhay mo, ikalawa yung pag-iisip mo, yung utak mo, ikaapat ay kayamanan mo, ikalawa yung yung komunidad o yung pamilya. Bakit bawal example sa Islam? Bawal mag-zina yung isang tao. Bawal sa atin ang girlfriend, bawal sa atin ang boyfriend. Para pangalagaan yung yung komunidad. Kasi kapag nakapag-isip sa isang tao, yung pamilya ng dalawang tao maapektuhan. Baka pala magpatayan sila. So ngayon, Allah Ta'ala nagbigay siya ng batas ng halal. Ano yung pag-aawa? So hinaram niya yung pag-zina para pangalagaan yung buhay ng isang tao, para pangalagaan yung pamilya nila. So hinaram ng Allah Ta'ala yung mga pamamaraan na mag-urib sa'yo sa haram. Kasi bakit? Para pangalagaan yung pagkatao mo, yung pagiging lalaki mo, yung pagiging babae mo. Dahil yun ang gusto ng Allah Ta'ala upang mag-preserve mo yung mismo yung objective ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, which is para sa buhay, para sa pagkatao mo, para sa buhay mo yun. So guys, yun ang dahilan. Kung mayroong goal si Allah Ta'ala na dapat ilagay natin sa paging prinsipyo natin yun na kapag ba gagawin mo tong isang bagay na to, magkakaroon ba ng pakinabang sa pag-iisip ko?
sa buhay ko, sa pananampalataya ko, doon na lang. Before ka mag-take isang step sa isang bagay, tanungin mo muna yung sarili mo sa limang yun. Mga pangalagaan mo yung paniniwala mo dito pag pinunta mo yung lugar na to o nang himasok ka. Di ba? Mga pangalagaan mo ba yung pag-iisip mo? Mga pangalagaan mo ba yung pamilya mo? Naintindihan ninyo, including guys yung pagiging malungkot ng isang tao yung pinagbawal sa Islam. Kasi bakit? Hindi yan nakatulong sa utak ng tao kasi ang pagiging malungkot napipinsala sa utak ng tao which is objective number 3 yun, di ba? Ito sa number 3, pangalaga sa kaisipan. Kaya sabi ng Allah wa ta'ala, innaman najwa minash-shaytan. Yung kalungkutan ay nanggaling sa pagulong-ulungan na hindi maganda, galing sa syaitan upang maging malungkot ang pananampalataya. So yung pagiging malungkot, hindi siya maganda. What more? Diba? Yung emotion mo lang. Maging malungkot ka, binagbawal ng Allah o nakapansara sa pagkatao at sa kaisipan mo yan. What more sa isang bagay na kung saan pinalaki ng Allah Ta'ala. Right? For example, yung mga permanan na pinahalagahan ng Allah Ta'ala. Yung pagkatao mo, yung pag-iisip mo. So yun ang pinaka-main reason kung bakit nagbigay si Allah Ta'ala ng batas ng haram at bakit nagbigay si Allah Ta'ala ng batas ng halal. Naintindihan niyo guys? Okay guys, before ko i-close to, last kwento na napapaloob dito sa limang to. Kasi priority natin itong limang to Okay guys? So okay last guys. Kung nababasa yung Suratul Kahf, yung Suratul Kahf guys, okay? Inshallah, may time kayo, basahin niyo ito ng Suratul Kahf. Ang kwento ni Moses doon, pati ni Khidir, pinag-travel sila dalawa. Kung hindi na sa inyo, basta nag-travel sila doon. So, ito kasi si Khidir, kabilang siya sa salih, mabuting tao sa panahon ni Musa. Kasi nagkita sila ni Propeta Musa alayhi salam. So, ngayon, sabi ni, ang pinakapunto ni Musa, kung bakit niya sumama kay Khidir, para matuto siya ng knowledge ni Khidir. Kasi mas maalam si Khidir ang nangyari sa kanila. So, nangyari, sa pag-travel nila guys, sabi niya, ang advice sa kanya ni Khidir, kay Moses, sabi niya, inna lang tastati'a ma'iya sabra, baka hindi mo kaya magsabra sa akin. Kasi meron na knowledge na pag ginawa ko na hindi kaya abutin ang comprehension mo. Na sa akin lang pinagkaloob ng Allah Ta'ala yun. Sabi ni Musa alayhi salam, sabihin nyo din insha'Allah sabira. Insha'Allah, matatagpuan mo kung may pagtitimpi. So dito, sa paglalakbay nila guys, unang-una sa paglalakbay nila, sumakay sila ng barko guys. So sumakay sila ng barko guys, ang ginawa ni Khidir, nakisakay na sila sa barko na may pamilya. May pamilya. So ang ginawa ni Khidir guys, imagine, sinira niya yung barko, nakisakay na nga lang sila, sinira pa niya, binutasan niya. So nangyari, nagulat si Musa alayhi salam, bakit sinira ako, nakisakay na tayo. Sabi niya sa kanya, hindi ba sinabi ko sa'yo, baka hindi mo kaya magsaba sa akin kapag umatalagsit ka ng knowledge sa akin? Sabi ni Musa alayhi salam, la tu'akhidni bima nasitu wa la tulhini min amri usra. Sabi niya, pasensya ka na, sabi niya, nalimutan ko lang. So, So, nag-continue sila sa pag-travel nila, sa paglakbay nila. So, nga, kapag sa isang tao hindi mo nakikilala yung ugali sa isang tao maliban sa paglalakbay, that's the reality. So, sa paglalakbay nila guys, ang nangyari, sa paglalakbay nila, ang nangyari, nakakita si Khidir ng isang bata gulam. Ng isang bata lang. Gulam means bata, or binata. So, ang ginawa ni Khidir, nakita niya yung bata na yun, pinatay niya. Napakalaking kasalan niya na pinatay naman. So, sa sobrang gulat ni Musa alayhi salam, sabi niya, sabi niya, nakadya siya, hindi mo. Sobra sabi na nakagawa ka ng pinakamalaking krimen at kadumal-dumal na kasalanan ni Allah Ta'ala. So, sabi ni Khidir sa kanya, di ba sinabi ko sa'yo, hindi na nagkas sa pagmaiya sabra, hindi mo kaya magsabra sa akin. So, sabi ng uwi, sa unang generasyon, paano ni Adam, na mamatay at pumatay ng inosente. At yung nakatakal sa utan niya, pero bakit niya ginawa? So, continue sila sa travel nila guys, until umabot sila saan? Sa isang community na meron doon construction site na meron isang building, o let's say isang malaking gusali,
dinidemolish. Dinidemolish yung isang gusali na yun. So, ang ginawa niya Khidir, pinuntahan niya, ang ginawa niya, yung mga tao, pinakris niya, dinidemolish. Sabi niya, kami na mag-demolish dito, kami na bahala. At kami na rin sabi niya magtatayo. Baga nire-renovate kasi yung isang establishment na yun. So, ang ginawa nila, dinidemolish nila, tapos sila rin nag-renovate, dalawa sila. So nangyari, sabi ni Musa alayhi salam daw siya, ang talalakad namin kung adya. Ang nanaisap, sabi niya, ba't ikaw kung nasasahod sa kanila? Nagtrabaho tayo, nag-demolish tayo, nag-construct tayo, thank you lang. Hindi mo pwede. So ganun. So sabi ni Khidir sa kanya, hada firaqu bayni wa bainak. Ito na sabi niya last moment ng pagsasama natin. Sabi niya, ito ang reason, sabi niya sa mga kaganapan na hindi mo kaya, sabi niya, magsabar ng kasama ko. Guys, sabi niya, yung sabi niya, sinakyan natin na barko, meron kasi isang hari, isang community na yun. Ang hari na yun, sabi ni Musa, salam kay Musa, ang ginagawa niya, kinuha niya lahat ng mga barko ng sapilitan. Kapag hindi mo binigay, ay papatayin ka niya. So, ang ginawa ko, sinira ko yung barko para hindi niya mapatay yung pamilya. Kasi ang mangyayari, ang pamilya ng may-ari ng barko ay lalaban sila at mapapatay sila. At ano yung reason? Kasi ang sabi sa objective ng Islamic law, balikan natin, mas mahalaga ang buhay kaysa sa kayamanan. Second priority ng Islam, ang buhay kaysa sa kayamanan. Kaya mas mainam na mawala na niya ng kayamanan kaysa mawala ang buhay ng isang pamilya. Gets you guys? Ikalawa guys, sabi ni Khidir alayhi salam kay Musa alayhi salam, bata naman sa kanya, wakana abuwahu salihan, ang magulang niya, sabi niya, yung magulang ng batang yun ay mananampalataya. Fa'arada rabbuka, ang ginawa ng Allah Ta'ala ay ay nainis na lang siya kasi laki sabi niya ng bata, may nangyayari sa kanya, hindi na siya magiging krasya ni Allah Ta'ala. So, while na Muslim pa siya ngayong bata, mas mainam na mamatay siyang Muslim kaysa paglaki niya mamatay siyang kafir. Anong reason? Kasi ang objective natin sa Islam, mas mahalaga ang pananampalataya at second priority ang buhay ng isang tao. Kuha nyo guys? Kasi bakit? May answer natin. Ikatlo guys, yung sa construction site guys, yung kayamanan doon, sabi ni meron kasi kayamanan sa ilalim na yun. Merong kayamanan sa ilalim na yun. Para darabuka ay yastakhrija minhuma, meron na dalawang magkapatid na yatim, walang magulang. Ang nangyayari, kapag i-demolish na mga tao yun, ano nangyayari? Kukunin ng mga tao yung kayamanan na yun at walang makukuha ang mga bata doon. Kaya nangyayari, mas mainam pa makonstruct yung society, yung establishment na yun, at kapag laki ng mga bata na yun, sila may-ari ng kayamanan kasi sa kanila pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung pinaka-point doon? Yung preservation ng wealth ay mas mainam sa kanila. Nakuha ninyo guys? So, ang pinaka-point dito guys, ang lahat ng mga nangyayari sa Quran ay iniikot lang sa limang maqasid syariah. Naintindihan ninyo? So, umiikot lang sa limang to. Lahat dito. So, dahil dito guys, ang pinaka-point dito guys, ang pinaka-aral lesson na kukuha natin sa kwento, huwag tayong gagawa ng isang bagay kapag hindi natin alam ang resulta na ito ba ay para sa Islam o maqasid syariah ng Allah Ta'ala, objective ng Islam. Guys, huwag tayo maghimaso sa lahat ng mga bagay kapag wala tayong knowledge. Kasi hindi natin alam na makapinsala tayo. Guys, dapat always natin pinapangalagaan ang pananampalataya, ang ating buhay, ang ating pag-iisip, kung ano yung pinangalagaan ng Allah Ta'ala sa atin guys. Tama ba? So, yan ang pinaka-goal ng Islam, religion ng Islam. Bakit pinagkalooban sa atin ng batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, inshallah Ta'ala, hoping na maging malinaw yun. Ang gandun lamang ang lesson natin sa may module number 2 na to. Wa jazakumullahu khairan inshallah ta'ala. Wa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kasi tayo sa close discussion, question and answer. Syukran, jazakumullahu khairan sa ating MC. Thank you. Maraming salamat po sa
discussion, Ustad Almadi, sa marami po kaming natutunan. Naway palitan po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong kabutihan at sa inyong mga naipahayag na kaalaman. Maaari po tayong magtanong or any clarification from our discussion. You may unmute your mic. Pwede po tayong magtanong kung may clarification po kayo about sa discussion. So, 5 minutes, inshallah ta'ala, kung may mga question and answer. Kung may question and answer portion tayo, inshallah, we will give you 3 to 5 minutes, inshallah ta'ala. You can think first, inshallah. Baka may tanong tayo, guys. Okay lang po sa chat box magtanong. Babasahin ko na lang po para maramdaman po ng ating ustad. So, I think wala naman question, no? Hoping na naunawaan natin yung discussion natin, guys, na na-share natin, no, sa bawat isa sa atin. So, either na naintindihan or walang naintindihan, yun lang naman yun, no? Either na tulog na yung pag-iisip natin or naintindihan natin. So, inshallah ta'ala, kung ano man yung mga, ano natin, no? Hinaim, ay maaari po tayong mag-chat dito. So, inshallah, may tanong si May tanong po si Yes, Dato Brando. Momer Sandalan. You can open your mic, brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, itatanong ko lang po yung about po sa music. Paano po paano po natin masasabi na haram yung isang music when it comes na yung language niya in Arabic? Paano po yung ganun, Ustad? MashaAllah, jazakallahu khairan, no? Napakagandang tanong. Oo nga naman. Paano kapag Arabic na? Guys, bismillah. Unang-una, guys, dapat na-define muna natin yung definition ng isang bagay bago natin mabigyan ng clarification. Tama? So, when we say music, guys, ano ba yung definition ng music? Tama? Kapag dinefine natin to sa definition ng non-Islamic technical definition, sasabihin natin hindi yan haram. Pero nagde-define kasi tayo ng isang batas sa Islam kung ano yung definition ng Islam na binigay. Tama? So dahil dito, example, may nagsasabi nga sometimes na ang music hindi haram kasi yung tula ng ibon, music yun, yung tunog ng ilog, music yun. No. Definition yun saan? Definition yun sa dictionary ng mga ng mga Greek. 'Di ba? At meron pang pinagkuha nila ang isang word, ang definition sa dictionary na hindi Islamic legislation. So when we say music kasi, yun yung bagay na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yattakhidha lahwan al-hadith. May mga tao na kumukuha sila ng mga words na kung saan naging reason ito para sila ay maligaw sa verse ng Allah Ta'ala. So dito na-define dito ng mga scholar na ang tinutukoy dito yung music na merong mga instrument. So like example yung mga gitara, like ng mga iba't mga piano. So yan ay instrument yan. Yun ang tinutukoy ng music na haram. Tama? So ngayon, ang music ba ay nakadepende lang sa language? Ang music ba kapag Tagalog, yun lang ang music, Arabic, hindi na? No. Ang music kahit ito man ay language ng alien, music pa rin siya. Ay yun pa rin ang tinutukoy ng haram. Huwag nyo guys. So language man yan ng mga politician, haram pa rin siya kasi ang tinutukoy doon, yung effect niya sa isang tao. And that's by its own name. Nakuha ninyo? So kahit sabihin natin language ng iba't iba yan, pero nandun yung tinutukoy ng Sharia, nagliligaw sa isang tao at kumukuha ng kanyang emotion, nagbabago ng kanyang mind, yun yung effect niya. So yun ang tinutukoy ng music na pagiging haram niya.
So, there's no such na sinasabi natin na Islamic nasheed, Islamic music. No, lahat yun ay haram. Kasi bakit? Lahat yun ay gumagamit ng instrument. Ngayon, ang pinapahintulot lang ay tinatawag na diff. Yun sa Arabic. Wait, I will show you yung tinatawag na diff sa Google. Na ito yung ginagamit panahon ng mga sahaba. Yung, teka lang nga. Ano ba yun? Alam niyo guys, yung parang tambol. Yung parang inano lang ng kamay. Pinapatugtog lang ng kamay. Diff sa Arabic yun. Yun ang pinapahintulot. Pero pinapahintulot lang yun kapag Eid. At pinapahintulot lang yun kapag may kasal. Kuha ninyo, hindi yun music. Diff ang tawag doon sa Arabic. Yun ang pinapahintulot sa Islam. So, yun, any language, basta nandun yung mga instrument, at na ano siya ay meron siyang cause and effect na kalintulad ng sinasabi ng mga scholar ay yun yung pagiging yun nandoon pa rin yung pagiging haram ng isang music. Hoping na clear yun. Clear ba yung ko? Naiintindihan po ba? Naiintindihan, brother Datu Momer? Opo, Ustad. Ustad, may isa po akong tanong. Yes. Bakit po sinabi niyo po na depende po sa definition po ba ng music? Paano po, Ustad, yung example na lang po yung kanta na Barakallah po? May instrument po siya pero yung message niya po parang yung direct yes, ko na. direct to the point yung message mo, ganun po. Opo. Then ginagawa po ng instrument pero yung intention po nung lyrics or nung kanta po mismo is Maganda. para po. So, yun guys, magandang question yun, no? So guys, kahit pasukan pa niya ng ng kahit anong bagay, basta nandun pa rin yung haro ng haram, ay magiging haram pa rin siya. Tama? Kasi yung word na barakallahu fikum is dua sa isang taong bagong may kasal. Pero hinaluan niya kasi yung isang sunnah, hinaluan niya ng haram. So, when we say dua, dua lang dapat. Hindi natin pwede haluan ng isang bagay na haram para maging sabihin natin halal yung isang bagay. Nakuha ninyo? So, when we are criticizing some rules na sinasabi natin, itong bagay na to haram, tas sometimes may some people na dinedefine nila na haram ba yung yung dua na barakallahu, example lang to sa brother, barakallahu lakum, haram ba yung words na yun? No, hindi yun haram. Kabilang yun sa dua. Pero nagkaroon ka kasi ng additional form doon ng isang bagay kaya nahaluan siya ng pagiging haram. So al-aslu, meron sinasabi ng pamantayan sa Islamic legislation, anna al-aslu fil wasaf la tastalzimu al-aslu. Al-aslu fil ibada la tastalzimu al-aslu fil wasaf. Ano man yung pinaka-origin ng isang rules sa Islam, ay hindi mo pwedeng i-criticize ang kanyang origin rules maliban lamang kapag nagkaroon ng additional form ng isang bagay na haram. Paano yun? Ibig sabihin nun, example, yung word na barakallahu lakuma wa jamallahu bainakuma fi khairin, it is dua. Tama? Pero nung pinasok yung kanta, sabi natin haram yan. So, sinabi ba natin dito na ang haram doon yung word na barakallahu lakuma? No. Ang naging haram ito kasi nag-add ka ng isang form na hinaram ng Allah Ta'ala. So, we are criticizing the additional form, hindi yung dua by itself. Tama po ba? So, ganun ang nangyayari. So, once we are a Muslim, ang isang rules sa Islam ay kapag nahaluan siya ng isang bagay na hinaram ng Allah Ta'ala, we are criticizing the haram na siya yung haram, pero yung isang bagay na papaloob sa Islam, yun ay nasa loob pa rin siya ng religion ng Islam. Tama po ba? Apply emotion po yung voice and lyrics. What if apply emotion? Basta meron pong instrument, either may emotion ka na yung kanta, pati instrument ay magiging haram siya. Tama po ba? So, ganun ang nagiging rules ng Islam sa paggamit ng mga music. Guys, hindi ko alam kung sino sa inyo gumagamit ng music. I'm just share and nag-clarify the rules patungkol sa lesson natin, ha. Nag-clarify lang ako, guys. Hindi ako nag-criticize sa mga sa mga few na huwag ka mag-music, no. Hindi naman ako ganun. Basta nag-clarify ko na siya yung haram. Ang mahalaga na paabot ko yung message ng knowledge sa Islam, alhamdulillah. So guys, yun ang patungkol sa rules. Hoping na clear po, Brother Dato Momer and Sister Jamila. Okay na po, Ustad. Sukran po. Jazakallahu khairan. Sister Jamila, yung question ninyo, okay po ba yun? What is the acapella at yet emotional po yung voice and lyrics?
Guys, sinasabi ng ibang scholar, may instrument man yun or wala, pero nag-i-intend ka na maging music, yung lyrics mo ay magiging haram pa rin siya. Kasi bakit? Yung foundation ng intention mo nanggaling sa haram. Kasi nag-intend ka na gawin siyang mag-create ka ng music kahit walang instrument eh. So the moment na nag-intend ka na maging music siya, doon pa lang ay naging na-feel na yun eh, nabigyan na siya ng rules kasi nag-intend ka na maging music siya. Nakuha ninyo guys, hoping na clear yun ha. Allahu alam, Allah ta'ala ba nakakalam sa answer? Any question guys? For clarification, suggestion? Thank you. So hoping na clear guys, no? Wala na po atang tanong, Sheikh. Okay, syukran, jazakumullah khairan. Okay, sister, you can proceed. Bismillah. Thank you. Okay. Inshallah, ngayon dyan na po nagtatapos ang ating meeting. Jazakallahu khairan po sa pag-attend at pakikinig at sa mga magandang katanungan na inyong ibinahagi. Sa unang meeting po natin, nagkaroon po tayo ng assignment. Maaari nyo na po siyang ipasa. Just wait for further announcement po sa GC kung kanino po siya ipapasa, inshallah. Magsesend po kami ng link for evaluation po. Makikita niyo po siya sa chat box ng ating Gmeet po. Isa-send ko lang siya. I'm encouraging everyone to open your camera for document purposes po. Inshallah. Wag niyo din po kakalimutan yung attendance na nalagay naman ni Press sa comment box yung link. Bago tayo matulog, huwag po natin kakalimutan ng sinend na link ng ating mga coordinator na Iman in Ibadah Tracker po. Yung evaluation po nasa chat box po isi-send. Don't forget to answer po. Inshallah. Sino naman ba yung mag-save ng pictures? Wait lang po sa Inshallah po, isi-send na lang po namin sa group chat natin ng evaluation for our today's meeting, inshallah. Let's have our closing dua po. Syukran, jazakumullah khairan. Wag natin kakalimutan yung evaluation. Tsaka yung ibadah tracking natin. Jazakumullah khairan sa palatin ninyo. Nas'alullah ta'ala al-ikhlas. Hiniling natin kay Allah ta'ala ng sincerity. Pagkaluban tayo ng kabul na i-accept sa ating effort natin sa bawat ginagawa natin inshallah. So, inshallah ta'ala, let's have a closing dua for this moment inshallah ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ya rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina.
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين. اللهم اشفنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم يا زدنا علما يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع المتقين الأبرار. وصل اللهم على نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونقول سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi